na ito ay nagngangalang Silot. Ito lang po ang natangitanging may mabuting asal sa lugar na yun. Nang kung saan po minsan dumalaw sa lugar na yun ang dalawang anghel ng Panginoon upang tingnan kung totoo nga ba na ang lugar na yun ay napakasama. Subalit, napagtanto nila nang sila'y makarating doon, nanuluyan siya sa bahay ni Lot at doon niya natanto. Natuturo nga na mga tao ay sobrang makalaman. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagdesisyon siya na gunawin ang langgam ng Gomora. Sinunog niya ang lugar na yon. Subalit, ang pamilya ni Lot ay inilikas upang hindi madamay. Amen! Sa mga sinabi ko, hindi po kaya napakalaking pagmamahal ng Panginoon sa atin na ginawa nila, na sigawa ng ating Panginoon? Amen! Amen! Nararapat po ba na siya ay ating pasalamatan? Amen! Nararapat po na ba na siya ay ating sambahin? Amen! Nararapat lamang na siya ay bigyan ng pupuri, itaas ang kanyang pangalan. Amen! Kaya sinabi niya, na anuman ang iyong katayuan sa buhay, kung siya ay inaari mong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, siya po ang kanyang Espiritu Santo ay mananahan sa ating lahat sapagkat siya po ay ating tinatanggap. Amen! Kaya mga kapatid, nawa ang mga binitawang salita sa inyo, mga kapatid, ay hindi ninyo baliwalain, hindi ninyo isa sa tabi lamang na kung saan narinig dito at dito'y lumabas. Hinihiling po ng inyong lingkod na sa umagang ito hanggang sa ating pagtatapos, hinihiling ko po mga kapatid, natanggapin po ninyo ang ating Diyos ng Santong Espiritu na ipamahay ninyo sa ating mga puso. Tanggapin nyo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen! Nawa mga kapatid, manatili tayo na hanggang sa kanyang pagbabalik na sinasabing ang paghuhukom naway nandyan tayo at tayo sa kanya at hindi sa kay Satanas na kung saan dinadaya niya tayo upang
walang makakilala sa ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya maraming sa inyong salamat mga kapatid. At nais ko nang putulin ang aking pagsasalita pagkat medyo mahaba-haba na ito. Nag-istorya na ako sa inyo na may naging kalugod-lugod sa inyo ang hatid na balita ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Huwag po kayong matakot, huwag mangamba. Na kung tayo po ay isa sa Kanya, kung tayo po ay tatanggap sa Kanya, hindi po tayo mapapahama. Amen. Subalit, kung tayo po ay nag-aalinlangan, kung ang ating pong isipan ay laging nag-aatubili, hindi po sinisigurado ng ating Panginoon na tayo po ay ligtas. Amen. Kaya kailangan lang po ng natin na tanggapin po natin siya ng buong buo at hindi natin siya pagdinalaan na siya ay hindi Panginoon, na siya ay nagbibiro lang, Amen. na siya ay wala sa atin. Alam po mga kapatid, hindi natin mararamdaman sa ngayon, hindi natin makikita, hindi natin mauunawaan na kung paano siya nasa ating katawan, kung paano siya namumuhay sa atin, namamahay sa ating puso. Kailangan lamang po tayo ay magbigay ng panahon na siya po ay ating panalanginan. Kung tayo po ay nagdadalawang isip, ibigay po natin sa Kanya. Amen. Siya po ang gagawa. Makikita po natin, madaraman natin, mararamdaman natin na siya po ay gumagalaw at gumagawa sa iyong katauhan. Amen. Higit sa lahat, sa mga bata, hindi pa nila maunawaan ito. Subalit, pinawaman ko sa inyo na ang mga magulang huwag niyo po kaliligtaan na kung tayo po ay magdarasal, isama po natin sa pagdarasal ang ating mga anak. Amen. Magsama-sama tayo upang lahat po ng pagpapala, ang lahat ng kagustuhan ng Panginoon ay magaganap sa ating sambahayan. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa darating pang mga araw na kung saan po man tayo mapunta, saan po man tayo makarating, tayo po ay magkakapatid. Amen.
sa laman at sa pananampalataya. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po yung muling tumahimik. Sumungo po tayo at tayo po ay manalangin bilang po.